Yan guys, happy Halloween. Ito yung sa bahay ng friend namin. Tingnan nyo, ang ganda ng kanyang decor. Bongga. Diba? Yan. So hi guys, good morning. Monday today, October 29. And yan, dumating na si Mr. Snow. So, ayan, papasok na kami. Ang dulas. Ayan, guys. Punong-puno na ang paligid. Nahatid namin si ate. Yung ating mga baon. Oh. Ayan. So, baka makalimutan ko na naman yung ang aking seat belt. Mag-a-alarm na naman si car. Ayan na. Ang ganda. Wow, I miss you, Snow. After ilang months, no? Maaga kasi nawala yung snow this year. Mga May pa lang wala ng snow. May, June, July, August, September. So, 6 months kaming walang snow. Kaya, parang na-miss namin siya. Tignan natin next year kung hanggang kailan siya tatagal. May mga time kasi na matagal, maabot ng June. May time na ang bilis. May pa lang, katulad this year. May 2023, wala ng snow. Yun, kaya nakakamiss din ang may snow. Dito, pag mga ganitong ano, pag super negative ng tagal, ano, hindi na nawawala. Not unlike sa ibang part ng Canada. Halimbawa sa Montreal, ngayon mag-i-snow, ganyan. Tapos, kinabukasan, matutunaw na siya. Not unlike dito sa amin, nag-i-stay talaga kasi laging negative ang temperature. So, ayan, no. Kaya hatid na namin lagi si ate kasi ang hirap na maglakad. Although, kaya naman, pero syempre, para hindi na rin siya mapagod agad. Mahirap kaya maglakad na may snow. Tatakot ka na madulas or minsan mabigat. Siyempre yung boots mo mabigat. So, ayan na. May dumating na si Chape. Yung merong mamu. Ano yun? Mamu ba yun? Careful na. Ayan, careful. Slippery. Ayan, hindi pa naman siya nagbo-boots. Ayan na nga si Esther. Ayun na. Kanyang mga friends. Mabibigat ba yung gamit mo? Ay. Oh, ayos yun. Ba't sinundo ka pa? Ouch. Sakit. So, ngayon, medyo tinago ko yung camera, guys, kasi syempre, mga bata, sensitive sila dito sa mga ganyan. Not unlike sa Pinas, parang yung gustong-gusto pa ng mga nabibidyohan. Dito, hindi. So, ngayon is, yung nabanggit ko pala dati, may nabanggit ako dun sa vlog ko na kaya ako nag-exercise dahil meron akong sciatic. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Nahihirapan ako magsuot ng sapatos, ng medyas. Kahit anong, although nabawasan na, pero meron pa rin sakit. Ayan, mga nagdadatingan na yung mga school bus. Ha? Hindi ba nag-alisa? Siyempre, papunta sa school eh. Kaya dadating. Ayan. Mga estudyante. Enjoy din kaya yung mga bata sa ganyan. Pag naglalaro sila sa snow. Basta tamang ano lang, tamang kasuotan. Ano naman, hindi ka naman mahihirapan. Yun nga lang medyo mabigat, pero sa mga bata parang wala na lang yan, basta nag-e-enjoy sila sa snow. Kung ano man yung suot nila. Ayan, mga naka-winter tire na ba yung mga nandito sa Canada? Dapat ganyan, naka-winter tire na, lalo na kung babiyahe ng malayo.
Siyempre, madulas. Ayan no, white na. Ayo, kahit malapit. Hindi, at least yung malapit, makakapagbagal ka. Bo, dito lang. Not unlike, yung kotse na yan, nandiyan na. Stop ka. O, yun lang. Pag masyadong makapal. Basta dapat, bago pumatak yung snow, naka-ready ka na. Kasi nakikita nyo naman yun sa forecast kung kailan, mga 1 week before. Nababago. Oh, at least may ano ka na, hula ka na. Kung may idea ka na. Hindi mag-ready ka na pag na-forecast na may snow na. Swerte na lang kung hindi natuloy. Magiging busy na naman ang mga tulak gang. Mga nagtutulak ng snow. Si Javi pala nakakapag-bike no? Madulas ba yan kapag nakabike? Dapat fat bike, no? Fat bike saka fat ride. Ngayon pala is 2 days na lang, today and tomorrow, ang aming pagpasok sa opisina. Because starting November 1, kami ay work from home na. Hindi pa kami inantay ng snow. Sana man lang yung yung work from home na tayo. Namimiss ka sa Ayan guys, yung bilihan ng car. Inaantay pa namin yung yung aming kinuhang car. Yung malalaman nyo bago mag December siguro, darating na yun. Siyempre, ibablog natin yan. Car reveal. Ang hirap kasi din sa mga hindi pa nakakaalam, binenta na namin yung iba naming car. dami Daming car, no? Pero guys, lang naman yon, puro mga second hand. Mga luma na talaga. Kasi nung time na nandun pa kami sa dati naming city, dati naming town is mahirap nang isa lang yung sasakyan. Tsaka luma kasi yun yung una namin binili. So, minsan unpredictable. May time na minsan ayaw niya umandar. Mga something like that. Mga ganung scenario. So, na-realize namin ang hirap pala ng isa lang ang sasakyan. Kaya, napabili pa kami ulit ng isa. And then, nagsimula na kami mag-travel ng malalayo. Naisipan namin na medyo bumili na. Ito na, yung bago-bago na. Hindi to fully talagang brand new. Used siya, pero konti pa lang. Sandali pa lang na namin. So, ayun. Binenta na namin yon yung mga luma. So, isa na lang yung car namin. And, ang hirap din talaga ng isa lang ang car. Lalo, dalawa naman kami nagdadrive. Kumbaga parang pag umalis yung isa, hindi na makakaalis yung isa. Yung ganun. Yan. Papasok na tayo ulit sa Boring Road. So yun guys, meron pala akong gustong i-shout out. Nagpapa-shout out siya. Si Mary Joy Hambre Bolor. Yun. Hi ma'am. Thank you for subscribing. Sana mag-enjoy kayo sa mga videos namin dito sa Canada. Sana may mga natutunan kayo. Lagi kayo mag-comment ma'am kung ano man yung napansin nyo sa video namin para mas mag-improve pa yung ating vlogs, para mas marami pa tayong matulungan, yung mabigyan ng mga idea or mga kung paano makapunta dito sa Canada. So yan ma'am, maraming salamat. Yung mga gusto magpa-shoutout, comment down below. Ayun, ina-note ko na talaga kasi dati nakakalimutan ko kasi yung mga nagpapa-shoutout. So ngayon, ayan, ina-note ko na. So ayun guys, ito na. So yun guys, for this video, sasagutin natin yung tanong ng isa nating viewer. Hindi nakikita kasi yung pangalan eh. So, tanong niya, paano daw ba yung LMIA? Paano daw ba siguro yung proseso? Paano? Sabi niya kasi, paano po yung sa LMIA? Proseso? Siguro, paano po yung sa LMIA? Kasi nabanggit ko dun sa previous vlog ko na
previous vlog natin na ano na kailangan i-upload yung LMIA kapag gusto nilang mag-apply na para sa family. Bawa ikaw, di ba, kailangan yung LMIA mo. Paano ba daw yun? So, bali yung LMIA ay tinatawag na Labor Market Impact Assessment. So, bali parang yun yung certificate na binibigay sa employee or employer na kung qualified ba sila na mag-hire ng foreign worker. Kasi marami silang i-consider bago nila bigyan ng approval yung LMIA, yung isang employer or yung isang employee, nagiging employee. Una, syempre, chine-check nila kung yung skills ba na yon or yung position na yon is meron naman ba silang makukuha na empleyado or worker locally. Kumbaga, chine-check nila kasi syempre priority yung mga permanent residents or citizen ng Canada na i-hire ng mga employer bago sila mag-hire ng foreign worker. So, yun, yung sinasubmit doon sa pagkakaalam ko, base doon sa experience namin, doon sa employer namin. May mga documents silang fill upan, tapos may mga requirements din silang isasubmit like yung financial status nila. Basta yung about sa company, everything about sa company. Siyempre, i-check kung capable ba yung employer na mag-hire, kung capable ba sila magbigay ng benefits sa mga magiging empleyado nila. Tapos, yun nga, yung una-una kung sa lugar ba na yun is wala ba talaga silang ma-hire. Dati nga yung mga time pa natin noon, 'di ba, mga 2019. Required pa silang mag-post sa mga LinkedIn, sa mga Indeed ng 3 months. Kumbaga bago sila makapag-hire ng foreign worker, kailangan mag-post muna sila. Pwedeng sa munisipyo, basta kahit saan, basta ipo-post nila yung position na 'yon. At kung wala lang silang ma-hire after 3 months, dun pa lang sila i-allow na makapag-hire ng foreign worker. Ngayon, hindi na. Tinanggal na nila yung requirement na yun dahil nga sa maraming shortage talaga ng worker dito sa Canada. Tinanggal na yung requirement na yun na mag-post sila ng 3 months. Pero kailangan pa rin nilang kumuha ng LMIA. Na yun nga, kailangan pa rin nila mag-submit ng mga ibang requirements like mga financial status, about sa company. Tapos hindi na namin alam kung ano yung mga forms na pinipil upan kasi yung employer na namin yung gumawa nun. Binigay na lang sa amin yung result na, yung positive na yung LMIA, yung accepted. So yung form na yun na sinasabi na yung employer na to is allowed na mag-hire ng foreign worker. Yun yung sinama namin dun sa application namin. So, ayun yung tinatanong ni sir. Mukhang sir kasi parang nakita ko yung... Minsan kasi nakikita yung dito sa ano ng YouTube. Minsan nakikita yung pangalan, minsan hindi. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. So, ayun, yung tanong niya. Yun yung LMIA, sir. Kumbaga, yun yung kukunin ng employer nyo. Tapos, sa side nyo naman, isasama rin pala ng employer yung about sa inyo. Halimbawa, nag-a-apply kayo as service crew, kailangan nyo rin mag-submit ng mga employment certificate nung mga previous employer nyo ba, nasa Pinas kayo ba, nagtrabaho kayo sa McDo, ganyan. Tapos, syempre, yung mga credentials nyo, yung diploma, kung may natapos pa kayo. Then, i-assess din yon together with your employer, yung i-hire na employee. I-assess din nila kung qualified ba talaga dun sa position. Halimbawa nga yung service crew. Tapos, nag-apply ka. Then, wala ka namang experience kahit maitindihin, kahit 1 or 2 years, di ba? I-check nila yung kung qualified ka ba. Kasi, syempre, sayang naman yung ibang applicant na mas qualified kaysa sa'yo. Kumaga, syempre, i-check nila yun bago nila bigyan ng LMIA. Bali, yun yung tinatawag nila, binibigyan ng LMIA. Sabihin, approve na mag-hire sila na foreign worker. So, ikaw man, may dadagdag ka pa dun sa sinabi ko. Yung LMIA, employer ang kukuha nun. May mga employer na pre-approve na yung LMIA, meaning kahit hindi
hindi pa i-submit yung employee profile, may LMIA ready na sila. So hindi ko lang sure kung halimbawa ikaw na yung gustong i-hire, given na may LMIA available na sila, is kailangan pa bang mag pre-approval. So sa job bank makikita doon yung may mga indicator doon kung LMIA ready na yung employer or yung mga job posting. So parang ahead na nag-submit na yung employer, no, na Oo, ayun yung mga unnamed, ibig sabihin nagpa-approve na sila kahit wala pang napipiling empleyado. So may din yun kung ilan yung pwede nilang i-hire, no? Oo. Naka-indicate doon yung parang pa nila yung plan. Diba? Kailangan nila ng 5. 5, ganyan. Tapos, sa case natin 5 yung kailangan nun 5 daw yung na-approve. Oo. Kaya 5 ba tayo? 4 lang yata tayo. Oo. 5 yung na-approve. Tapos yun. Kahit hindi pa name. Kahit wala pa silang nasa-select na may pre-approval na. Tapos siguro ipapacheck na lang nila yung applicant kung qualified ba. Siyempre, hindi naman basta-basta na kung sino lang yung piliin nila. Hindi porket may LMIA sila, yung pre-approve na yung company. Ikaw na agad, nabibigyan ka na agad. Hindi ganun. Siyempre, i-check ka rin nila. Kaya, dapat ready rin yung mga certificate nyo, kung may mga trainings kayo, ganyan, para patunayan nyo na qualified kayo sa position. So, ayun lang na sagot na namin. Sana sir, masaya kayo dun sa sagot namin sa at tanong kung may bayad. LMIA. Ay, oo, may mga ganun no? May bayad yung LMIA, $1,000. Tapos dapat kung titignan nyo yung sa site ng LMIA, naka-indicate doon na dapat ang magbabayad yung employer. Oo. So kung halimbawang may natanggap kayo na job offer tapos nagpapabayad sa inyo yung employer ng LMIA, na kayo, kabahan na kayo, baka yan, scammer. May mga ganun na nanghihingi ng pambayad sa LMIA. Yung ibang company, kasi di ba uso na ngayon yung visit visa, tapos dito mag-a-apply ng trabaho, tapos sabi kailangan daw may LMIA. Yung ibang company kasi, hindi nila alam yung proseso ng LMIA. Yung iba ayaw mag-process kasi nga sabi nga medyo matrabaho, marami yatang forms na pinipill upan. Tapos yun nga, kailangan pa nilang magkaroon ng mga financial statement. Kaya yung iba, yung mga maliliit na company, kaya kahit gusto nila mag-hire ng foreign worker dahil kulang nga sila sa tao, hindi nila ginagawa dahil nga nahihirapan sila doon sa side na yun. Yun yung nagpipigil sa kanila na mag-hire ng mga nandito na. Halimbawa, naka-visa ka, di ba? Pero kailangan mo pa rin ng LMIA para mabigyan ka nila ng work permit. Yun nga, yung proseso na yun, yun yung naghihinder sa kanila. Yung iba naman kasi hindi nila alam na na 1,000 lang naman. O siguro mabigat sa kanila yung $1,000 para mag-process ng LMIA. Kaya ayun, yung kahit may gusto silang i-hire na naka-visit visa, hindi sila makapag-apply ng LMIA. Siguro nga dahil marami rin proseso. So yun, nag-aantay na lang sila ng mga naka-open work permit. So yun yung kalaban ng mga naka-visit visa. Syempre, lalo ngayon uso na yung marami na nag-i-student, di ba? Tapos yung mga asawa nila naka-open work permit, mas madali sa kanilang i-hire yun kasi hindi na nila kailangan ng LMIA. Buti na lang, thank you sa employer namin. Matyaga siyang nag-process ng LMIA. Bali yung may-ari ng kumpanya, yun din. Siya rin talaga yung pinaka-boss namin yung nag-process. Minsan buong araw yun lang yung tinatrabaho niya. Oo, inaral niya talaga yun. Bilib nga kami sa kanya. Saka tawag doon? Buong araw nasa telepono siya, iba't ibang tao yung kinakausap niya. Tapos alam niyo naman pagka minsan
pagkatawag ka sa mga ganon sa IRCC, medyo matagal yung queuing, lalo na during of mga peak hours, matagal yung queuing. So yun kasi nag-renew kami sa kanya so nung nag-renew kami after nung 2 years initial contract, nandito kami noon, so naririnig namin siya na inaasikaso niya yung LMIA namin for approval. So kapag nag-renew, kailangan ulit ng LMIA. Ulit ng LMIA. Kaya yun nga yung, di ba nag-renew kami after 2 years ng LMIA. Sabi namin sana last na na yun, no? Na last na LMIA na namin kasi nga gusto na namin na PR kasi nga ayaw na namin ulit dumaan sa ganung proseso. Magsasubmit na naman kami ng mga requirements, pati yung boss namin. Syempre, mamaya pag na-stress na siya, sabihin niya wag na wag na nga lang kayo, umuwi na nga lang kayo. Yung mga ganun bang takot na sabi namin sana last na yon. Ayun, thank God naman, last na process na namin ng LMIA yun. Next year may expire na dapat yung visa namin, February 2024. Dapat March 2024. Dapat as of this time, kung hindi pa kami na PR, dapat ngayon nag-aasikaso na kami ng LMIA. So ayun, thank God talaga na umabot pa. Hindi na umabot pa dun sa before ng dapat ba umabot, baliktad. Kumaga parang hindi na namin kinailangan na mag-renew yun. So ayun, yun guys, malagi nyo siguro naririnig yung LMIA na yan, yung popular na na abbreviation LMIA sa mga gusto sa mga gustong mag-Canada. Lalo na ngayon yung mga tourist visa talaga. Yun, may vlog na nga rin ako dyan about sa opinion ko. Parang ang gastos, tapos wala pang assurance na makakakuha ka, lalo na dun sa ang pupuntahan mong lugar is maraming student. Honest opinion lang para sa akin, sa mga nakikita ko. Kasi katulad dun sa, halimbawa sa Calgary, may napanood akong vlogger, nag-tourist siya kasi may kamag-anak siya sa Calgary. Nahirapan siya talaga na kumuha ng trabaho. Tapos nakakuha siya ng trabaho sa Ontario. So, small town yung nakunan niya ng trabaho. Pero at least nakakuha siya, di ba? Pero yung target niya nga sana is dun sa Calgary dahil nga may kamag-anak na siya doon. Ayun, sa kinasamaang palad, hindi siya doon nakakuha. Pero sa tingin ko kasi, sa base lang sa na-observe ko doon sa mga vloggers din, marami kasing student doon, tas may mga asawa. So, kalaban nila yung mga naka-open work permit. Diba? Siyempre, kung ikaw ba naman yung employer, kung meron ka naman makukuhang naka-open work permit, why ka mag-hire ng naka-tourist din, mag-aasikaso ka pa ng LMIA. So, yun, isa din siguro tip yun, katulad sa amin, nagkataon na yung mga small town na mga companies, yun yung kadalasan na masipag mag-asikaso ng LMIA. Kasi katulad sa amin dito sa lugar namin, wala namang mga ganyan, yung mga student visa. Meron man bihira, yung mga galing France, ilan-ilan lang sila. At yung mga kakasi ni Jarby, di ba? Galing France, dito nag-aral. Pero ilan lang sila, hindi mo mabibilang mo sa daliri mo. Yung iba doon single pa, walang kasama. Tapos syempre, yung language limited, kung sino lang yung marunong mag-French, usually yung nandito. Kaya ayun, yung company dito na nangangailangan talaga ng work, katulad yung isa din ng company doon, yung Shanti, ilang Pinoy na yun doon, lahat yun inasikaso nila ng LMIA dahil nga wala silang makuhang lokal na empleyado. Kaya doon sa big city, kasi kahit sabihin yung big city siya, maraming mga company, maraming mga offices, doon pa mismo minsan mahirap maghanap ng work. Kasi nga marami kang kalaban, maraming pumupunta, maraming permanent resident, maraming mga naka-open work permit, maraming mga estudyante. So marami ka talagang kalaban doon. Baka yung sa mga naghahanap dyan, baka pwede nyo rin itry na maghanap doon sa mga small town. Basta search nyo naman yun sa job bank, yung area. Kumbaga parang wag nyo piliin, minsan wag i-ano nyo rin yung options nyo, wag lang kayo mag-focus dun sa malalaking city. Try nyo rin mag-search na sa mga small town.
Ayan, makakasurvive naman. Tingnan nyo naman kami, ilang taon na kami dito. Yung small town nga namin, nasa 1,000 tao lang eh. May mga naririnig nga ako, small town daw, pero nasa 10,000 yung, yung mga tao. What more pa kami, di ba, na 1,000 lang yung tao. Nakasurvive naman, kung talagang ang target nyo is permanent resident dito sa Canada, wag na kayong mamili ng lugar. Sa future na lang, na-PR na kayo kung talagang hindi nyo kaya makasurvive doon. Basta antayin nyo lang ma-PR, then yun, lumipat na kayo kung saan nyo gusto. So, yun lang yung mabibigay naming advice. Salamat sa pakikinig. So, yun guys, sa mga nanonood dito sa aming vlogs na meron ng LMIA or meron ng kaka-approve lang na LMIA recently, mga bago lang. Please comment down below para sa mga gustong makaalam about pa sa LMIA, because yung experience namin is 2019 pa, so almost 4 years na. Syempre baka may nabago na. I-correct nyo na lang din kami kung medyo may mali kaming nasabi, at kung may bago na ring step or kung nag-iba na ba, kung may iba pa, kung nadagdagan pa ba yung step para magkaroon ng LMIA. So yun guys, para makatulong tayo sa iba nating kababayan na nangangarap din magpunta dito sa Canada, tsaka para maiwasan din nila yung mga scammer. Yan, baka may mga experience din kayo na about sa mga scammer, yung mga sinasabing babayaran yung LMIA, yung mga ganun. Yan, comment down below guys para makatulong tayo sa iba nating mga kababayan. So yun guys, maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kayong natutunan. Kung may gusto pa kayong idagdag, huwag po kayong mahihiyang mag-comment down below. Ayan, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo tong video na to sa mga gustong mag-Canada or sa mga hindi din gusto pang mag-Canada. Malay nyo, magbago ang isip nila pag nakita nila yung mga vlogs namin na sa snow. Baka magbago yung isip nila. Baka mayaw. Hindi naman, wag tayo matakot sa snow. Masaya, masarap. Ayan. So, yun guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe din, sa mga nag-comment. Ayun guys, ingat kayong lahat dyan. Bye-bye! Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. Something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started